Pwede bang makahanap ng tunay na pagmamahal sa isang anonymous na chatroom? Hindi ko rin alam ang sagot noon, pero ang sagot ay nagsimula sa isang tanong at isang kwento. Si Ira, 24, isang freelance writer na sanay sa katahimikan, ngunit hindi sa lungkot. Sa gitna ng pandemya at personal na crisis, napadpad siya sa isang private online chatroom na ang pangalan ay Tambayan ng mga Sawing Puso. Doon niya tinype ang kanyang unang mensahe. Hindi ako naghahanap ng solusyon. Gusto ko lang mailabas to. Ilang minuto lang, may nag-reply. Mula kay Nightbloom. Minsan, hindi natin kailangan ng solusyon. Kailangan lang natin ng makikinig. Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw silang nag-uusap. Hindi nila alam ang tunay na pangalan ng isa't isa. Pero para bang matagal na silang magkaibigan. Hindi nila pinag-uusapan ang itsura. Hindi sila nagpapalitan ng litrato. Emosyon lang. Kwento lang. Damdamin lang. Pagkalipas ng isang buwan, naging tila ligaya na ni Ira ang magbukas ng chat tuwing 10:00 ng gabi. Doon siya nagiging totoo. Doon siya nauunawaan. Minsan, tinanong niya si Nightbloom, "Totoo ka ba? O baka isa ka ring kathang-isip tulad ng mga sinusulat ko?" "Totoo ako. At kung kathang-isip man ako, gusto kong manatili sa puso mo." Kinilabutan si Ira. Hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang kilig na hindi niya alam kung saan nanggaling. Doon siya unang na-inlove. Pagkatapos ng 2 buwan ng gabi-gabing pag-uusap, nagpa siyang magkita sila sa isang maliit na coffee shop sa Maginhawa. Dumating si Ira ng kabado. May dalang bulaklak si Nightbloom. Paglapit niya sa babae sa sulok, sinambit nito, "Hi, I'm Maine." Matangkad siya, nakaitim na polo at nakakulot ang buhok. Mapungay ang mata at may kumpiyansa sa bawat salita. Hindi agad nakasagot si Ira, pero ngumiti si Maine. At doon, sa unang sulyap, sa unang totoong pagtingin, alam ni Ira, ito na yon. Mas lumalim ang relasyon nila. Hindi na lang ito tungkol sa chatroom. Sabay na silang mag-breakfast online. Naglalakad habang naka-video call. Nagpapalitan ng sulat, playlist, at kahit voice notes ng tula. Sa isang weekend getaway sa Tagaytay, habang nakatingin sila sa bituin, tinanong ni Maine, "Ira, mahal mo na ba ako?" Hindi sumagot si Ira. Umiling si Maine. Pilit na tumatawa. "Okay lang. Hindi mo kailangang pilitin." Pero pinutol ni Ira ang sinasabi niya sa isang halik. Mabagal, tahimik, mainit. "Mahal kita," bulong ni Ira pagkatapos. Ngunit sa bawat kwento ng pag-ibig, may lihim. Isang gabi, habang tulog si Maine, dumating ang notification sa phone niya. Hindi sinasadya, napatingin si Ira, at doon niya nabasa ang isang mensahe mula sa isang babae. "So kailan ka babalik sa akin? Ayaw mong aminin sa bago mong fling na may fiancé ka pa rin." Nanginginig ang kamay ni Ira. Hindi siya nakatulog. Kinabukasan, hinarap niya si Maine. "May tinatago ka ba sa akin?" Tahimik si Maine. Hanggang sa umamin siya. "Fiancé ko si Trina, pero matagal na kaming hindi okay. We were supposed to break up months ago, pero natakot ako. Natakot akong mawala ka kapag nalaman mong hindi pa kami legal na hiwalay." Umiiyak si Ira. "Ako ba ang pinili mo kasi madali ako? Kasi hindi mo kailangang harapin ang realidad kapag ako ang kasama mo?" Umalis si Ira.
Walang paalam, walang yakap. Lumipas ang 2 linggo, walang chat, walang tawag. Bumalik si Ira sa chatroom. Gusto niyang balikan ang pinagmulan nila. Pero wala na roon si Nightbloom. Deactivated na ang account. Lumuha siya sa tapat ng laptop. Ang keyboard, basa sa luha. Hanggang isang araw, may dumating na package. Isang journal. Sa loob, mga entry ni Maine. Araw-araw, mula sa unang gabi nilang nag-uusap sa chatroom. Sa huling pahina, sa lahat ng kasinungalingan na sinubukan kong itago, ito lang ang totoo. Ikaw. Ira, ikaw ang totoo. At sa wakas, malaya na ako. Iniwan ko na ang nakaraan. Kung kaya mong patawarin ako, pupuntahan kita kahit saan. Sa tapat ng lumang coffee shop sa Maginhawa, may babaeng nakaitim ulit. May dalang bulaklak. Tumingin siya sa paligid, tila umaasang may lalapit. At dumating si Ira, nakasuot ng hoodie. Walang salita. Tanging mga mata lang ang nag-uusap. Hanggang sa lumapit si Maine. Niyakap si Ira. Mahal kita, Ira. Pinili kita. Ngayon, buong buo. Saktan mo ulit ako. Pipiliin pa rin kita. Sagot ni Ira, umiiyak. At muli silang naghalikan. Sa gitna ng ulan. Sa gitna ng tapat na sagot. Sa lihim na nagsimula sa chatroom. Sa isang mundong puno ng filter at pagpapanggap, may isang lugar na lihim. Doon ko nahanap ang totoo. Ang pagmamahal, kahit nagsimula sa virtual na mundo, ay maaaring maging mas totoo kaysa sa mga nakikita ng mata. Sa isang chatroom, kung saan walang pangalan, litrato, uhugis. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!